Ito, dito tayo sa good news. Si Pastor Apollo Kibuloy, habang nag-aaway-away kayo sa politika, ito ang kanyang panukala, weekly grocery at free meal program para sa mga mahihirap. Isa sa batas natin. Dito sa Amerika, ganyan. Yung mga homeless dito, binabayaran ng gobyerno. Yung mga homeless dito, pinapakain ng gobyerno. Yung mga homeless dito, meron pa rin silang karapatang pantao. So kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi lang basta ayuda. O sige, bigyan natin ng pangmatagalang solusyon. Bukod sa ayuda, bigyan natin ng trabaho. O pero tingnan muna natin itong kanyang panukala na grocery at free meal program para sa mga mahihirap. Matugunan ang matagal ng problema ng kahirapan sa bansa. Isinusulong ngayon ng tumatakbong senador na si Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ ang mga programang layong magbigay ng pangmatagalang solusyon sa mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan. Ano kaya ang mga ito? Alamin sa balita ni Daniela Paulita. Prioridad ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang pagsusulong ng mga batas na direktang tutugon sa mga pangunahing pangangailangan. Alam mo, itong mga panukala ni Pastor, pang-presidente Pang-presidente talaga. Oo, kasi malawak masyado yung influence nung kanyang mga sinusulat na mga gustong gawin sa bayang Pilipinas. Ng mga Pilipino tulad ng pagkain, kalusugan, edukasyon at trabaho. Naniniwala si Pastor Kibuloy na ang kahirapan ang pangunahing ugat ng kriminalidad sa bansa. Dahil dito, Nung nakaraang live, diniscuss ko sa inyo yung 5 ulo ng dragon. Nakalagay dyan. Kahirapan, corruption, drugs, di ba? Yun ang mga pangunahing nakalagay dyan. nais niyang magpatupad ng mga programang tiyak na makapagpapabuti sa kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Isa sa mga panukalang batas na isusulong ni Pastor Kibuloy ay ang Weekly Grocery Assistance Program para sa mga low-income families. Sa ilalim ng programang ito, ang pamahalaan ay magbibigay ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, gatas at karne sa mga mahihirap na pamilya. Yan ang importante. Di ba magbibigay ka ng... Yung ginagawa ng iba, bibigay ng ayuda. Ginagawa nila sa ayuda, yung sugal. Ginagawa nila sa ayuda, pinapapariband. Di ba? Si Pastor, iibahin niya. Grocery, free meal. Pangunahin, bigas, karne, isda. So, nakatulong tayo sa magsasaka, mangingisda, at saka magkakarne. Kesa magbigay ka ng pera, hindi mo alam kung saan nila dadalhin dyan, pantamad yun eh. So, ibigay natin sa kanila bigas, gatas, yung mga pangunahin talaga na makakapagpasigla rin ng katawan natin. Healthy. Kesa ipang-inom, pang-tong-its, ipang-madyong. Dapat ganito ang ayuda. Nabigyan mo na ng ayuda yung mga kababayan nating maralita, nakatulong pa tayo sa ekonomiya ng Pilipinas. Para masigurong sapat at tuloy-tuloy ang supply, makikipagtulungan ng gobyerno sa mga local grocery stores at magsasaka. Kasabay nito, nais ding isulong Nakatulong ka na sa grocery stores, magsasaka, hindi mo pa nabigyan ng pambisyo yung binigyan mo ng ayuda. Binigyan mo ng ayuda, ang diretso niyan sa tindahan, bibili Marlboro yan, Yossi. Bibili gin yan, inom. Taya sa sabong, taya sa weteng, taya sa ganito, ipang-scatter pa yan sa GCash. Binigyan mo ng pera, saan nila dadalhin? Sa load. Para may pang-text sa sota nila. Dito, kay Pastor, bibigyan natin sila ng ayuda, pero yung makikinabang tayong lahat. Everybody happy. ni Pastor Kibuloy ang Free Meals Program na ipatutupad sa pamamagitan ng community kitchens. Magbibigay ito ng libreng mainit na pagkain para sa mga nangangailangan, lalo na sa mga komunidad na may mataas na poverty incidence. Sabi nga ni Pastor, kung gusto mong turuan ang tao na maging first-class citizen tungkol sa pagiging first world country, make sure puno yung tiyan niya. Ang ganitong mga programa ay hindi bago sa ibang... Tama yun ha.
Anong unang-unang problema ang tutugunan mo kung meron kang 5? Ang unang-una mong tutugunan, mga bossing, yung nararamdaman mo na kasalukuyan. Kung may pera ka, unang-una mong bibilhin ano? Pagkain kasi gutom ka na. So, yung susunod mo na bibilhin, pagkakagastos, walay na. Walay na. Wala ka ng wala ka ng pera para doon na ipangkain mo na eh. O, pero ang gagawin ni pastor, isosolve natin yung gutom. O ngayon, kung meron kang pera, saan mo na ngayon gagastusin? Doon sa iba pang mga mas kailangan mo. 'Di ba? Ganun yun. So, kung sabi nga nila, kung gusto mo na umasenso bayan, busugin mo yung tao. Busugin mo yung tao, mag-iisip yan ng kapaki-pakinabang. Hindi niya problema yung sikmura niya kasi napupunan na eh. So, iba na yung pag-aaksayahan niya ng panahon. Makaka-focus na siya sa ibang mga bagay na makakatulong sa kanya. Tama? Bansa. Sa United States, ang Supplemental Nutrition Assistance Program ay nagbibigay ng buwanang tulong sa Yan pagkain yung sinasabi ko kay Pastor Apollo Kibuloy. Pag si Pastor Apollo Kibuloy, mga bossing, si Pastor Apollo Kibuloy ang nagpunta sa ibang bansa, lahat nung nakikita niya maganda sa ibang bansa, tinadala niya sa Pilipinas. Yung iba, yung mga congressman, pag nagpunta sa Pilipinas, dala-dala nila yung mga kabit nila. Yung mga kabit nila, dinadala nila, binabalik nila sa Pilipinas. Hindi, si Pastor, pag pumunta na ibang bansa, nakita niya, maganda tong halaman na to ah. Gusto ko magkaroon nito sa kingdom. Kailangan mong kumuha ng binhi niyan. Uy, okay yung ganito ah. Kailangan meron din tayo niyan. Uy, maganda yun ah. Kailangan meron din tayo niyan. O kwento ko lang sa inyo, yung isang landscaper ni Pastor Apollo Kibuloy, wala siyang alam tungkol sa landscaping. Gumagastos sila ng milyon-milyon sa landscaper before. Ang ginawa ni Pastor, sundan mo yung landscaper natin. Sige, aralin mo kung anong ginagawa niya. Pastor, hindi ako marunong maghalaman. Basta aralin mo. Okay. Sumunod lang siya na sumunod doon sa landscaper. Inaral niya yung ginagawa ng landscaper. Tapos sabi niya, baklasin mo na yung ginawa ng landscaper. Ayoko, hindi maganda. Yung landscaper niya magaling magpinta. I-drawing mo ko ng magandang halaman dito. Drawing siya with colors. Ayan, kung ano yung dinrawing mo, gawin mo. Ganun si pastor, gawin mo. Paano yun? Wala akong alam. Sige. Bibigay ng Diyos sa'yo yan. Yung kaalaman, ibibigay ng Diyos sa'yo yan. Ngayon, yung landscaper na yon, mga boss, siya na ang landscaper sa buong kingdom, pati sa Glory Mountain, sa Prayer Mountain. Siya na. Ano mo ginawa ni pastor? Pumunta siya ng Singapore, doon sa may botanical garden. Sinama niya yun. Punta ka doon. Aralin mo kung ano yung mga nando doon. Ang ganda dito, may batong malaki. Sabi niya, paano nadala ng tao tong ganito kalaking bato rito? Tiningnan niya yung bato, kinatok niya. Pucha, hindi siya bato. Mukha lang siyang bato. Yun yung ginaya niya dito sa Pilipinas. Nagmamanufacture na rin sila ng mga ganun. So, ibig sabihin, ganun si pastor. Kung ano yung nakikita niyang maganda sa labas, gusto niyang dalhin dito sa Pilipinas para maranasan ng mga miyembro niya. Kung senador na siya, may nakita siyang maganda sa batas, anong ginagawa niya ngayon? Ina-apply niya dito sa atin, sa buong Pilipinas, hindi lang sa simbahan niya. Tama, mali? Ganun ka, si pastor. Ganun niya tayo kamahal. Kung ano yung ginagawa sa states ganito. Meron ka lang sa states na pag binigyan ka ng ayuda dito, meron lang specific na mga pwede mong kunin. Ito na nga, pinapaliwanag na nga rito sa video na to. Tanungin niyo yung mga kaibigan niyo sa Amerika. Di ba? Mantakin mo, boss, sabi niya, sa atin, tinatapon ng malaking grocery ang malapit na mabulok na pagkain. Tinatapon lang yung mga mantakin mo, boss, sa atin, tinatapon ng malaking grocery ang mga malapit mabulok. Mali yun. Diretso natin to. ng mga low-income families at may mga community kitchens din na nag-aalok ng libreng pagkain. Sa Canada naman, ang Food Banks Canada ay regular na nagbibigay ng grocery items sa mga mahihirap, habang ang Breakfast Club of Canada
Sa tulong ng National School Food Program nito ay nag-aalok ng libreng pagkain sa mga estudyante upang masigurong hindi sila gutom habang nag-aaral. Eksakto na mo. Lahat yan, alam ni pastor kasi may mga simbahan siya sa mga lugar na yan. What's the purpose na punta ka ng ibang bansa nang wala ka naman natututunan? Si pastor, dadali niya rito sa Pilipinas. Yung mga nakikita niya, nakita nyo? Sa Canada, nagbibigay sila ng mga basic needs sa mga tao. Kasi mahirap ka eh. Pagkain, bigyan kita. Kailangan, yung ibibigay sa'yo ng pera ng gobyerno, talagang ibibili mo sang pagkain na kapakipakinabang at healthy sa'yo. Pati mga estudyante, pinapakain nila. Mga mahihirap, pinapakain nila. Masama ba yun o mabuti? Mabuti yun. Kasi nga kung hindi capable eh. Pero may dignidad. Hindi katulad dito na puta, inaalisan na ng dignidad. Yung mga mahihirap, inaabuluyan na lang para lang iboto sila. Hindi natatapos sa libreng pagkain ang mga advokasya ni Pastor Kibuloy. Isusulong din niya ang Sustainable Livelihood Projects na layong Ayan no, sabi nga ni Safety and Security Vlog, high school dito boss, free breakfast and lunch. Yan yung gustong gawin ni Pastor Apollo Kibuloy dito. So dapat manalo si Pastor. Kung matalo siya, mawawalan ba si Pastor? Hindi, tayo mawawalan. Hindi naman na kailangan ni Pastor to eh. Kaya lang walang kapangyarihan si Pastor ngayon na magpanukala ng mga batas. Kaya kailangan niya maging senador para maipanukala niya lahat ng ito. Tama, mali. Hindi kailangan ni Pastor to. Tumutulong na si Pastor sa Pilipinas eh. Kahit na hindi pa siya senador eh. Dito daw sa Amerika pinamimigay tulad ng food bank at iba pa. Yung mga malapit ng masira, pinamimigay sa tao. May batas sila dun. Sa Pilipinas, tinatapon. Diba? So, sabi, Boss Dada, hindi naman pala niya kailangan ng ano eh. Hindi naman na pala niya kailangan na maging senador eh. Nakakatulong naman pala siya. Oo, makakatulong siya. Kaya lang, hanggang pagtulong na lang siya. Paano yung galing niya sa paggawa ng mga ganitong mga ideas niya sa paggawa ng batas? Kung hindi siya senador, wala. Hanggang tulong lang siya. Nagbibigay lang siya, nagbibigay. That's it. Tinuturuan o natutulungan lang niya yung mga tao na mairaos yung pang-araw-araw. That's it. Pero wala siyang nagagawang significant na bagay na makakapagbago talaga sa sa buhay ng mga Pilipino. Na kung siya ay maging senador, maipapanukala niya lahat na to. Maililinya niya. Yun ang kagandahan kung mananalo siya na senador. pagbigay ng May mawawala sa kanya o wala? Wala. Sa atin maraming mawawala kung hindi natin siya may papanalo. pangmatagalang kabuhayan sa mga Pilipino, lalo na ang mga nasa mabababang antas ng lipunan. Isa sa mga plano niya ay ang pag-amyenda ng Republic Act No. 10869, a National Employment Recovery Strategy upang madagdagan ng pondo para sa skills training programs. Ito pa ang naisip din ni Pastor Jan. Kasi nga, kailangan natin i-train din yung mga skills ng mga mamamayang Pilipino. Gagawa siya ng isang training facility. Malaking building yan. Sabi nga niya, ang goal, dapat 10,000 Salamat, Raymart. employees ang mapoproduce yearly. So sa training facility na yan, kumpleto na. Kung skills mo, nasa Alam mo, sasabihin nyo na naman, may TESDA na eh. Ano pa yung training facilities? Training facilities to ng lahat. Ng specialty. O ng trabaho. Paano ko nasabing kaya ni Pastor yan? Sila Pastor Apollo Kibuloy, yung simbahan nila, kompleto sila. Meron silang music ministry, meron silang engineering, meron silang publishing, meron silang, basta lahat ng maisip nyo, meron sila. Meron silang mga mananahi, meron silang mga taga-prepare ng food, taga-linis, meron silang education department, meron silang media ministry. Di ba? Marami. So, yung training program na gagawin ni Pastor is according dun sa skills mo. Kasi sa kanila, magaling ka mag-violin, pag-aralin kita ng violin, mas gumaling ka pa. Bilang kita na magandang violin para mas maganda yung ensayo mo. Gusto mo maging gitarista, bilang kita ng gitara, pag-aralin kita. Gusto mo maging drummer, bibilang kita ng gamit, pag-aralin kita.
Naaayon dun sa, gusto meron silang 22 departments. Imagine, 22 departments. So, saklaw niyan lahat. Ganun si pastor. Kung ano yung puso mo, hindi yung, putang ina, ang ino-offer ng TESDA, welding. Mag-welding. Mag-mekaniko. Paano kung hindi naman akma yun sa skill set ko? Isa lang kamay ko, paano ako magme-mekaniko? O, di ba? So, maraming trainings na pwede sa preference mo, pwede sa ano mo, pwede sa ano mo, yung kung ano yung kakayanan mo, hindi mo pipilitin. Dahil yun lang yung available. Hindi. Dito kay pastor, lahat ng kailangan mo, pupunan natin. Thank you very much, Jody Psycho. More power din sa'yo. Kumbaga sa construction, dyan meron ding training para dyan. May isang part dyan na part ng building na yun ang ititrain sa'yo. Kung doon ka naman sa pagtuturo kay dyan, meron ding training, specific training yan. So again, 10,000 employees. So at saka regionalize yan. Hindi lang dito sa parte ng May nakilala ako dito sa Las Vegas. Isa siyang magaling na na doctor's assistant sa operating room. Ano siya, nag-a-assist siya sa mga nag-oopera na doktor. Hindi yun I mean, dito sa Amerika kasi special yung position na yun. Katulad kasi sa atin sa Pilipinas, parang yung nurse, yun na yung nag-aabot ng mga kagamitan. Dito sa Amerika, yung merong special na trabaho para doon. Kabisado niya lahat ng mga equipment. Pag sinabi ng doktor, alam niya na. Kailangan ko ng hiringgilya kasing haba ng 1 kilometro yung karayom, yung mga gano'n. Alam niya na kung ano yung kukunin niyang gamit. Alam mo ba na lumapit siya sa akin, tapos sabi niya, magre-retire na ako, Boss Dada. Gusto ko kasi yung kaalaman ko, maituro ko sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Baka naman, pwede mo kong ilapit sa KOJC, total may eskwelahan sila. Libre, gusto kong ibigay yung serbisyo ko para makapagturo sa mga Pilipino para hindi na tayo maging domestic helper capital of the world. Kasi gusto ko tumaas yung antas natin. Imagine mo, ganito isip ng mga Pilipino. Ganito dapat ang isip ng mga Pilipino. Di ba? Yun ang dun. Yun ang maganda. Maraming, yung katulad nung iniisip nitong nakilala ko sa Las Vegas, ganun din si pastor. Ibinibigay niya yung kanyang mga huling panahon sa mundo para makagawa ng panimula para sundan ng mga susunod na generation ng mga politiko. nila. So lahat-lahat ng mga region, nakadistribute yan. Layunin din ni Pastor Kibuloy na gawing mas accessible ang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng Mobile Health Services Program. Sa ilalim ng programang ito, magbibigay ang pamahalaan ng mobile clinics at mobile pharmacies na mag-iikot sa mga barangay upang maghatid ng libreng serbisyong medikal, gamot at check-up, lalo na sa mga lugar na malayo sa ospital. Naniniwala si Pastor Kibuloy na ang kalusugan ay karapatang pantao at kailangang gawing mas abot kamay ang serbisyong medikal sa lahat ng Pilipino, anuman ang kanilang estado sa buhay. Sa programang ito, maglalagay ang pamahalaan ng mobile clinics at mobile pharmacies na mag-iikot sa iba't ibang barangay upang magbigay ng serbisyong medikal. Layunin nito na dalhin ang doktor sa mga nangangailangan sa halip na ang pasyente ang maghanap ng tulong. Yung 3 mobile vehicles na yan, mobile clinics na yan, iikot yan every 3 months ha. So every day, iba-ibang barangay. So after 3 months, kung mas maraming barangay, siguro medyo extended. Pero kung hanggang sa matapos, balik na naman siya, ikutin niya naman. So ang sabi pa ni Pastor, when it comes to health, ang gusto niya, dapat hindi na yung may sakit ang hahanap ng doktor, kundi ang doktor na ang maghahanap ng sakit. Di ba? Napakagaling. Pantalo sa kamakita ng doktor, maghahanap ng sakit. Usually yung may sakit pagpapacheck up, pero ito hindi. Doktor yung iikot para mang-check up. Saan ka pa? Naniniwala si Pastor Apollo C. Kibuloy na posible para sa Pilipinas na maging isang first world country
kung maisa sa katuparan ang mga programang ito. Posible talaga na maging first world country tayo. Bakit? Napakalaki ng ambag ng mga Pilipino sa pag-unlad ng ibang mga bansa. Napakagagaling ng mga Pilipino, mga bossing. Tayo karamihang ginagamit ng ibang bansa para umunlad yung kanilang bansa. So meron ba tayong pag-asa na maging first world country? Meron. Baguhin lang natin yung mga sarili natin. Wag lang tayong bumoto ng mga satanas na mga taga-gobyerno. Kayang-kaya natin. Magaling ang mga Pilipino kahit saang larangan sa buong mundo. Kinikilala yung natin, yung husay natin. Dito sa Amerika, kilala tayo bilang mga walang tanggi sa trabaho. Yung mga Amerikano, isa lang talaga trabaho nila. Pag day off sila. Pag weekend sila. Yung mga Pilipino, hindi, kahit Thanksgiving trabaho. Bakit? Kita. So, ang ekonomiya ng Amerika, malago dahil sa masisipag na mga minorities dito sa Amerika. Kabilang dyan yung mga Pilipino. Yung kasipagan natin nagagamit nila. Kaya, tinan mo, napakalago ng kanilang ekonomiya. So, kung tayo dyan sa Pilipinas, magiging ganun din ang mentality natin, sigurado ako, mga bossing, yung pangarap ng bawat isa na ang Pilipinas ay umangat naman pagdating sa, ayun nga, yung quality of life, hindi pa yan, kumbaga, kaya natin yan. Basta sama-sama lang tayo. Tsaka, maghahalal tayo ng magagaling na tao katulad nila, Pastor Apollo Kibuloy. Ayan na nga, o, diba? Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng orden